Mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon, itong mga bansa ngayon na gumagalaw po ng hayag, mga sangkay, at binabalita po sa buong mundo, mga bansa na ang hakbang ay walang iba kundi pabagsakin ang Amerika. Papaano nga ba nila ito ginagawa, mga sangkay? Yan po ang ating aalamin ngayon. Of course, mga sangkay, i-relate po natin ang topic ngayon patungkol po sa kung ano ang mga information na sinasabi rin po ng Word of God o Biblia, no? Pag-usapan po natin itong mga bansa na gumagalaw ngayon, mga sangkay, na may magandang intention naman, subalit kung titingnan po natin ang Word of God, mukhang mapapaisip tayo, mga sangkay, kung ano nga ba talaga ang purpose ng kanilang ginagawa. Ito na nga ba ay tumutumbok sa kung ano ang naiprophecy na naisulat po sa Biblia? Ngayon po kasi may gumagalaw, no? Ito ang tinatawag na BRICS. Brazil, Russia, India, ano pa ba? China, and South Africa. Ito pong BRICS, mga sangkay, ay marami na naman pong pinapasok na mga bansa. Okay? Pero bago po natin pag-usapan yan, mga sangkay, check nyo po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. So sa ibaba ng video na to may makikita po kayong subscribe button. So wala po kayong ibang gagawin kundi pindutin nyo lamang po yung subscribe. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, pindutin nyo lamang po ang follow. Okay? Follow nyo po ang ating Facebook page. So very interesting ang topic na to, mga sangkay, kasi ito po yun, ha. Mamaya, pag-usapan po natin ito ng mas malalim. BRICS, 6 new members. Ito po yun. Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, UAE, Argentina, Iran. Itong BRICS, mga sangkay, ay para po sa inyong kaalaman, ito po ang bumabangga ngayon sa dollar ng US. Kung tawagin po ito, mga sangkay, ng mga marami pong analyst, ang ginagawa po dito ng BRICS ay de-dollarization. Ibig sabihin, may sistema po silang ginagawa na hindi na po gagamit sila ng dollar o pera ng Amerika, yung currency ng Amerika, kasi yan po talaga yung pinakamabenta sa buong mundo, mga sangkay, kung bakit itong dollar ay itong papel ng Amerika, pera ng Amerika ay nasa global po talaga, nasa top priority ng mga negosyante, mga malalaking mga bansa para po sa trade ng mga businesses. Ngayon, mga sangkay, itong hakbang ng BRICS ay iba po ang sistema nila. Hindi na po sila gagamit ng pera ng Amerika. At alam naman po natin yun, mga sangkay, na malaking banta ito sa US kapag nangyari. Ibig sabihin, lalo pong mababaon dito ang Amerika, mga sangkay. Ngayon, ito po yung balita. Try po natin panoorin. First time since 2010, 6 new countries, which are Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, will join the grouping. This is expected to have a major economic impact on the world. The new BRICS will hold 46% of the population, with over 29% of the global GDP. Guys, remember the word, tandaan nyo po itong word na New World Order. Okay? I-relate lamang po natin ang topic na to. Kasi para po maintindihan po natin ano nga bang nangyayari sa ating mundo ngayon. Not just about climate change, war, etc. But itong geopolitics at itong mga hakbang ngayon ng maraming mga bansa. Kasi malaki ang involvement po nito, mga sangkay, no? Sa ating planeta ngayon na nagaganap po talaga itong malaking pagbabago. The BRICS will become a 30.8 trillion economy that's bigger than the economies of the 46% of the world population. 29, ito expanded BRICS in numbers. Grabe, 46% of the world population. Tapos 29% of the global GDP and $30.8 trillion economy. US and the European Union. Perhaps the biggest jump will be seen in the oil production. So, ang goal dito ng BRICS, mga sangkay, yung may mga malalaking nakakapag-provide ng oil, ay makapag-join din po sa kanila.
That is why marami po dyan, Saudi Arabia at marami po pong iba. Bloc's share in oil production will more than double from 20.3% to 43.1%, with 6 of the top 10 oil producers in the world becoming a part of the BRICS. To top it off, BRICS will account for over 25% of the global exports as well, with over 25% of the global exports and 43% of the oil output. The soon-to-expand BRICS will be an economic powerhouse that can determine the direction of global trade and oil flows. Grabe, no? The rise of BRICS in the world economy. Again, tandaan nyo yung word na New World Order. I know, makaka-relate pong iba dito, mga sangkay. Mga talagang nag-research. Soon to expand BRICS, said to be a greater economic powerhouse. And this may also have a greater flip to the de-dollarization drive. Ayan. Ang bihira. New BRICS can determine the future of global trade and oil flow. The BRICS is not just encouraging trade in local currencies, but also exploring a common currency for members. BRICS can give... A BRICS-driven de-dollarization can pose a big challenge to the US dollar. Grabe, no? Ito, po. BRICS-driven de-dollarization poses a challenge to the US dollar. Talagang ginigipit po nila ngayon itong dolyar. Pera ng Amerika kasi ang pera ng Amerika talaga, for now, yan po ang ginagamit po talaga ng buong mundo halos. Kaya nga lang, dahil po sa pagdating nitong BRICS, bigla pong nagbago ang sitwasyon. But the expansion is not without its fault lines. The grouping has very little convergence among the members. The expanded BRICS has many traditional rivals as well, hampering its rise as a counterweight to the West. And to complicate matters further, the countries have diverse economic interests. China and Russia will want a world with less dependence on the US, but India, UAE and Saudi Arabia, they share good ties with the West. Moreover, an overbearing China may possibly drag the BRICS down. China's domination will also alienate India and rupture the grouping. Okay, so yan mga sangkay. Ngayon, ito. Sabi dito ng isang analyst, US would be unhappy with BRICS adding new members. Kasi ito po yung mga bagong members, ha. Oh, diba? Dito nyo lang mapapanood yan sa ating mga vlog. Kaya lagi po kayong mag-antabay mga sangkay kasi para po ma-update kayo sa situation ngayon ng ating planeta. BRICS, 6 new members. Ito po yun. Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, UAE, Argentina, Iran. Ngayon mga sangkay, ito, panoorin po natin ang video. Western countries were the focus of attention for much of the non-Western world. Historically, Western countries were the focus of attention for much of the non-Western world. Okay. Nasabi po niya na sa kasaysayan, mga sangkay, ang focus po talaga ng ekonomiya lagi ay nasa Western. Now the non-Western world wants to look at itself and one another for opportunities alongside opportunities that may exist in the West. And it is understandable, we recognize that the United States would be unhappy. Okay. Hindi daw po magiging masaya dito ang Amerika. Alam naman po natin yung US ngayon, mga sangkay, sobrang gulo nila. Tapos, basta napakarami po nilang problema ngayon, mga sangkay. Kaya naman, itong ginagawa ngayon nitong BRICS, okay, yung pagdami po nila, yung pag-expand ay talagang timing na timing po ito. Ang gulo ng US dahil po sa politika. With any success in relations between Iran and other countries in the global south, or countries in the global south among one another, the improvement of their relations with one another, that too is not something that the United States and Western countries would welcome because they want to be the head of the global order. Again, eto mga sangkay, kasi ang US, the Western countries, sila po talaga yung dominant. At sa totoo lang, mga sangkay, kahit po yung Asia, kumbaga kulang na lang sabihin sa atin na mga alila lamang po tayo ng Western. Parang ganon. But for now, nakikita po natin na ang changes, mukhang nadadali na po dito yung America at Western countries. And I'm happy mga sangkay, kasi at least ngayon nagiging pantay-pantay na. Wala na pong superior kami, parang ganon.
Kaya nga lang, in the other side, medyo, kung babasahin po natin yung prophecy, yung dadating po talaga ang time na magkakaroon po ng one world government, na magkakaisa po yung mga gobyerno sa buong mundo, mga sangkay. At dito, ayon po sa Revelation, may lalabas po na isang halimaw. Itong mga halimaw na ito, mga sangkay, maghahasik po sila ng mga blasphemous laban po sa ating Diyos. Ngayon, itong involvement, ang sabi po doon, lolokohin po nila o sila po yung mag-uudyok sa mga leader ng buong mundo na kalabanin ang ating Panginoon. Okay, medyo mga sangkay, kaunting lang. Yan po yung gagawin nila. At dadating po talaga ang time na itong mga to ay magkakaisa at magkakaroon po ng tinatawag na one world government against our God. Okay? But, hindi naman po natin yan mapipigilan. Pero, I don't know kung ito po yun, mga sangkay, itong nangyayari. But, malayo, hindi ko alam kung malayo or malapit na. Kung ito na ba, darating na ba tayo sa punto na ang prophecy na yun, matutupad na? Well, sa ngayon kasi makikita po natin, nagkakaisa na po eh. Diba? At alam naman po natin yan na kapag nagkaisa na po itong mga to, parang papunta na po tayo sa sinasabi na one world government. Okay? They consider a Eurocentric global order to be in their benefit, whereas for the rest of the international community, I think it is considered to be detrimental to their interests. Ngayon, mga sanggay, ano sa tingin nyo, itong magagawa ng US sa nangyayari na ginagawa po ngayon ng BRICS, nag-i-expand, lumalawak mga sanggay, talagang unstoppable. Tingin nyo ba ito na po yung magiging katapusan ng Amerika sa pagiging isa po sa mga matataas o isa pong mataas na bansa na kinikilala sa buong mundo? Ito na ba ang simula ng talagang tuluyang pagbagsak ng US? And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation, mga sangkay. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.